Alright, so welcome back din sa ating Child It's Bobs TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no? Sino palpal nga ba netong si Senator Panfilo Lacson o Ping Lacson? Ito pong si Senadora Amy Marcos. Yan po ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Ay, so shoutouts na rin sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so ito, pag-usapan natin, no? At pakilike na rin po pala yung ating video ngayon. At i-click nyo po yung notification bell dyan sa ibaba para updated kayo pag may mga latest video uploads natin. Okay? Para updated kayo sa mga latest video uploads natin. Kayo naman, no? So, ito po mga babayan, no? No nakaraan po kasi, ito pong si Senator Amy Marcos, matapos magsalita, no, neto pong 18 Marines mga babayan na hindi naman po pala lahat ay Marines. At saka huwag nyo raw pong tatawagin na ex-Marines mga babayan. Sabi po ni Pokis. Okay, so ito mga babayan, no, kasi sabi nga, no, netong si Senator Amy Marcos, parang atat-atat siya. No, naimbestigahan agad sa Blue Ribbon Committee yung mga isiniwalat dito mga Marines na to. No, bakit kaya nagmamadali si Senator Amy Marcos no, na isa lang kaagad sa Senate Blue Ribbon Committee no, yung investigasyon na yan no, ng mga isiniwalat ng 18 Marines? Ano po kayang meron? Bakit kaya? Inahabol ba nila na mapanumpaan po yan? Yung mga statement o affidavit po netong 18 Marines na to mga babayan sa pa lang, sa ombudsman pa lang hindi na pumasa diba? Hindi na pumasa sa ombudsman yung isinampa nilang kaso isinampa nilang reklamo. No, at dito makikita natin mga babayan no, mukhang sinupalpal itong si Amy Marcos no, netong si Senator Ping Lacson. No, kasi nga, no, bakit gusto mo kagad isa lang na sa Blue Ribbon Committee, hindi pa naman yan na ganun napapag-aralan. 'Di ba? Parang ako honestly halos pareho kami na inisip din ni Senator Ping Lacson na sinasabi nga po niya, no, actually lahat naman siguro tayo. No, isipin natin, pag-iimbestigahan na naman. Sayang na naman yung oras ng mga senador, no, sa pag-iimbestiga diyan, may mag-grandstanding na naman diyan. Yung isang testigo nga nila hindi pa nila mailabas, 'di ba? Si Gutesa. Kasi ito na naman, may 18 Marines na naman. O ano mangyayari diyan? Pagtapos mag-testify, mawawala na naman. O ito, panoorin natin. Bakit ba parang ayaw munang imbestigahan sa Senate Blue Ribbon yung 18 Marines na yan, netong si Senator Ping Lacson mga babayan. Okay, so ito po yan ito po yung dahilan kung bakit no, dapat imbestigahan mo ng maigi yung mga sundalo na yan, yung mga Marines na yan, bago po yan isa lang no, dito po sa Senate Blue Ribbon mga babayan. No, imbestigahan mo na, 'di ba? Yung mga statement nila, yung mga sinasabi nila. No, yan po ba may kapupulutan po ba tayo dyan? O baka mamaya naman puro aligasyon na naman, walang matibay na ebidensya, sayang na naman. Diba? O ito po, panoorin natin kung ano yung mga sinabi ni Senator Ping Lacson. Right? Let's go. Our distinguished colleague, our Senate President pro tempore, would like to be recognized to avail of the privilege hour. May we recognize our distinguished colleague, Senator Panfilo Lacson. The President Pro Tem, Senator Ping Lacson, is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, distinguished colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. As chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, I have been subject of criticisms for not scheduling the 18 ex-military personnel who faced the media in an organized press conference at the historic Globe Filipino on the eve of the 40th EDSA People Power Revolution to be called and testify before your committee on accountability of public officers and investigations. During the said press conference last February 24,
These 18 individuals made claims on their supposed knowledge as former security personnel of one of the key personalities in the flood control scandal, former Congressman Saldico. To be clear, while every imputation of a crime warrants our attention, none deserves our blind deference. In the same manner that everyone has a right to be heard, it is not a license to mislead. Hence, while I reserve judgment on the merits of the testimonies, I am duty-bound to raise questions of logic and, at the very least, basic mathematics. These are not intended to disparage the testimonies of the said individuals, but rather ensure that proper evaluation of the credibility and reliability of both the source or sources of the information and the information itself adhere to rational and logical standards of believability before we take appropriate action. Siguradong bibigyan kulay na naman ng mga trolls ang mga tanong na ito. Pero isipin na lang natin kung magagamit ang mga nasabing aligasyon bilang instrumento ng propaganda o anumang motibo, hindi ba dapat ay logical at mathematically possible man lamang ang mga akusasyon? If only for argument's sake, Mr. President, let us accept the statement of Attorney Levy Baligod last weekend that the 805 billion pesos in kickbacks did not come solely from flood control project appropriations, contrary to what was initially reported. Let us consider the available variables that must inform our analysis, Mr. President. As earlier computed by the late Senator Ramon Revilla Sr. and further corroborated by Mr. Curly Discaya during one of our BRC hearings, 1 million pesos approximately weighs 1 kilogram. Basically, this means that the two executive assistants of Saldico, assisted by 18 ex-military personnel and other unnamed personalities, received, unloaded, repacked, and reloaded and moved 805,000 kilograms or 805 metric tons in paper bills over a certain period of time. And this does not include yet the weight of the packages themselves. Thus, we need to add around 53,600 kilograms or 53.6 metric tons, representing the combined weight of at least 13,400 large empty maletas or suitcases to accommodate 805 billion pesos, with the assumption each was made of soft-sided nylon or polyester materials, each weighing around 4 kilograms. Let's try to imagine the processes involved in the preparation and distribution of this cash. Suppose that the executive assistants or trusted personnel of Saldico, named Mark Tiksay and Paul Estrada, processed 500 million pesos a day, working 24/7, 365 days a year, including unloading, counting, repacking, loading, and delivering the money. This would take 5.5 years Grabe. or Tagal, ano? mid-2028. Hindi pa sila tapos mag-deliver hanggang ngayon, Mr. President. If they started in 2023 or mid-2027, if they started as early as the second semester of 2022, when then Congressman Saldico took over the chairmanship of the House Appropriations Committee. Relatedly, one may still ask how such huge sums of money were physically collected and delivered to the residence of former Congressman Ko. To move this much wealth at a limit of 500 million pesos per day, you would need to make 1,610 deliveries to Saldico's Grabe, ang dami. Valle Verde 6 residence or somewhere else. Unloading, unpacking, repacking, reloading, and again delivering to different individual recipients. Even if they do it every single day of the year, it would take them 4.4 years to complete the Grabe. 800 million peso Ganun deliveries, katagal. Mr. President. We can only imagine the logistical nightmare involved in the magnitude of the operations of former Congressman Saldico.
By the way, following the joint narrative of the 18 security personnel, magkano ang natirang kickback kay Saldico? Zero? Was he just a messenger? Nabanggit ng 18 security personnel sa kanilang affidavit na ang bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6, Pasig City ay naging bagsakan ng cash kung saan din ginagawa ni Mark Tiksay, John Paul Estrada at iba pang empleyado ang pagbibilang at pag-impake ng mga ito sa iba't ibang lalagyan. Since former Congressman Saldico served as chairman of the House Appropriations Committee from July 2022 to January 2025, his supposed influence and access to the national budget, assuming he exercised full and unlimited control, were during the period 2023 and 2024 or for a full 2 years. We are also saying here that 85 billion worth of paper bills were encashed from our bank reserves over the years. According to a Bangko Sentral ng Pilipinas, the total physical cash in 2024, meaning the paper bills as well as coins that were currently held by the public and circulating in the economy, including those inside bank vaults, that year stood at 2.7 trillion pesos. That would mean that 400 billion or half of the 805 billion out of the 2.7 trillion pesos of physical cash of 114 Filipinos passed through a single individual, equivalent to around 15% of the total physical cash, both in circulation and those kept in all the bank vaults. Grabe ah. Going back to the 805 billion Grabe, imagine ninyo yun, no? Ang kinocompute dito ni Senator Lacson, mga babayan, eh pati yung coins daw po na nagsisirculate sa atin. Imagine ninyo yun, mga kababayan. pesos in totality that was solely and exclusively at Saldico's disposal in 2023 and 2024. If we were to believe the 18 ex-soldiers, then those accumulated over the same period by personalities who are now facing plunder and other cases like the former DPW's officials, Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, etc. Contractors, etc. must be factored in to compute the aggregate total of absconded monies from the 2023 to 2024 GAAs. I raise this question to ensure that the testimonies withstand established facts and logic before we even invite them to testify Yan. before the Senate Blue Ribbon Committee. Yon. Pray tell, Mr. President, if their statements appear to be demonstratively false and physically impossible to accomplish, wouldn't convening a hearing effectively validate and dignify this information? That is my question. Thank you, Mr. President. Diba? Majority Leader. Okay, so yun mga kababayan, So yun po yung sinasabi natin na napaka-imposible ng mga siniwalat na yan ng 18 Marines, mga kababayan, dahil dun sa computations po na yan. 'Di ba na parang walang mapupunta doon sa mga tao. Kay Saldico, parang lumalabas, nilinis nila yung pangalan ni Saldico. Parang ganun ba? No, na parang ang sinasabi nila lahat ng pera napunta po doon sa mga gusto nilang iturong mastermind. 'Di ba? Parang ang sinasabi nila yung mga pera po na yan, mga babayan, ay dumaan lang kay Saldico. No, tapos tumuloy na doon sa mga totoong mastermind na sinasabi nila. Napaka-imposible naman natin paniwalaan nun. No, imaginein mo, dadaan sa iyan, papayag ka, nadadaan lang sa iyo yung pera na wala ka. 'Di ba, mga kababayan? Tsaka sa tingin mo, yung mga tao na nasa likod niyan, di umano, no, idadaan sa iyo yung pera na walang inoffer sa iyo. 'Di ba? Sa totoong buhay, mga kababayan, kung titignan natin sa realidad, no? Kung merong mga ganyang trabaho, lahat ng dadaanan niyan, may pera yan. No, may ano yan, may mga tantos yan, mga babayan, hindi po pwedeng wala.
Hindi naman siguro papayag yung mga yan. No na walang mapupunta sa kanila. Sa tingin ninyo, papayag yung mga yan na walang mapupunta sila sa kanila? Ano yan? Hindi naman maliliit na tao yung mga yan. Diba? So, ayan po, no? At, hanggang dito na lang muna yung ating video. Abangan nyo po yung next video uploads natin. At again, sinasabi natin na please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At pa-click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? So ito muli ang inyong Kuya Mobs. It's Mobs TV. Peace. I'm out.